Sumainyo nawa ang kapayapaan ng Panginoon, mga kasama, mga kapatid. Sana po ay muli niyong tunghayan ng aming pong pangangaral ngayong gabi. Na bagaman marami po tayong nabanggit na ukol sa tinatawag na doktrina na kinakailangan ninyong ugaliin o mapagsanayan. Na palagi tayong maging matulungin sa lahat, lalong-lalo na sa loob ng bayan. Na siyang ang pangalan ng ating samahan ay ang bayan ng liwanag. Naway tayo mamalagi at tayo magtiwala palagi at doon tayo magtutumibay sa pamamagitan niya ng gawang mabuti na upang tayo mabanal sapagkat gayon nga ang hinahanap ng Diyos sa atin na tayo maging matalimahin. Kaya sana muli niyong dinggin ang aming pong pangangaral araw-gabi at huwag kayong magsasawang makinig sa amin at iibig namin mahiram ang iyong mga pakinig. Sana pa'y loobin. Sana nga'y loobin ay kayo mamalagi sa amin. Ano pa, ibig namin ituro sa lahat na dapat nating ugaliin na tayo'y manatili, magtiwala, magpakatibay, magpakabuti, at lagi makikinig sa aming aral. Sapagkat tayo po, sa pamamagitan ng pakikinig, doon po nagsisimula ang tinatawag na aral na siyang natatanim sa ating mga kalooban. Hanggang sa isinusulat niya ng Espiritu sa ating mga puso na upang ating maalala, araw at gabi, na upang huwag tayong maligaw, na upang tayo maging matibay sa pananampalataya. Sa mga ganong bagay mga kapatid, ang pagpapasalamat nga sa Diyos o paghahain o yung tinatawag din naman na paghahandog sa Kanya ay kinakailangan ikay magtalaga, magpatawad, magtalaga, maglinis ng kalooban, magpatawad at maging mapagpigil, magpakadalis, magtalaga. Pagtawas ng magtalaga ay magtiwala at sumampalataya palagi na ikay naghahanda sa araw ng bukas, lalong-lalo na sa mga pagkakatipon, pagsamba, o maging pagpapasalamat man, o sa anumang mga pagpupulong o himpulong na tinatawag ng kapisanan ng liwanag, kung saan doon kayo nagkakatipon, upang kayo'y mag-usap-usap o mag-aralan sa isa't isa, na ano pat sa ikatitibay ng lahat, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, ng aral sa atin ay lagi tayong gumawa ng mabuti sa paglilingkod sa Diyos, sa kapatid, sa kapwa, ay gayon ang ibig ng Diyos sa atin, na tayo manatili sa aral. At sa mga kababayan nga ay muli namin pinapaalala ang tinatawag na yung alahas o yung mga gintot pilak ay huwag ninyong isusuot mga kapatid. Maging matimtimad at mahinaon kayo araw-gabi sapagkat ang turo sa atin ay huwag tayong maging palalo, huwag tayong paimbabaw na upang tayo purihin ng lahat. Huwag tayong maging malabis sa ating mga pananamit o maging sa kasuotan na tinatawag o yung mga alahas, tulad ng mga alahas, gintot pilak, na upang kayo'y maging tanjag sa lahat, na upang kayo'y na kung tawagin nga rin naman, katulad sa takbuhin ng sanglibutan, yung mga kalayawan na bagay, ay huwag nawang mangyari sa atin, na huwag nating uugali ng mga gayong bagay. Sapagkat ang Diyos ngayon nag-iingat sa atin. Gayon din naman sa mga kalalakihan, na yung mga hapit na damit, o yung mga kasuotan ay huwag ninyong gagawin mga kapatid. Pinagbabawal po yun ng Diyos. Tayo po ay tinuruan na maging kung anong lang ang ating tinatangkilik. Na tayo upang maingatan, lalong-lalo na ating kalooban mga kapatid. Sapagkat ang ating kalooban nga, doon tayo tinuturuan na maging malinis, huwag mapag-isip ng masama, at upang tayo umibig sa lahat, ay kinakailangan na palagi malinis ang ating kalooban. Na upang ating ugaliin ang lahat ng may tinuturo sa atin. Lalong-lalo na mga kapatid, sa paghahanda o ipagtatalaga, maging ang pag-aayon naman ay lagi nating ugaliin na tayo maglaan niya na kahit 3 araw kada lingguhan
sa mga bagay na gayon, kapag tayo nagpapasalamat niya, na upang ang ating kalayaan sa kautusan ay ating masunod, na tayo'y magtatalaga, maglilinis, magpapatawad, makikiisa, at iibigin mo ang kapatid natin, sapagkat gayon ang utos sa atin mga kapatid, na tayo'y dinadalisay nga ng aral, na kung saan ang pag-ibig ay nauuna, ang pagdadalisay ng puso ay kasama, ang pakikiisa sa diwa ay tayo kaysa nila sa pagpapasalamat, ang paghahanda, at gayon din naman ang pagpapatawad, na upang ating nga matagpuan o masumpungan ang tinatawag na kainahunan. Lahat ng bagay na gayon ay marapat nating ugaliin, na tayo malinis sa pananamit, malinis at tayo nagpapasakop. Ano pa? Ang pagpapasakop nga, na upang ating matamasa ang tunay na kapayapaan, na tayo'y hindi tayo gagawa kapag walang utos. Datapwat, ang budhi nga kung minsan nagtuturo sa atin na tinatawag na ang kaloob-looban o yung kaloob-loobang tao o mga tao, kaloob-loobang mga tao. Muli, ang mga kaloob-loobang mga tao na nasa ating mga kalooban ay siya rin naman nagtuturo sa atin, na tulad sa pag-uudyok din ng Espiritu. Ano pa? Ang turo sa ating mga kapatid ay siya ay dakila, ay totoong dakila at may patunay, na tayo, bagaman tao, ay tinuturuan din naman tayo na tayo matutong sumunod, na maging matulungin, matalimahin, na tayo mapagpigil sa kasamaan, matiisin, masunurin, at tumutupad araw at gabi, na kung saan ang Diyos, ang ibig sa atin ng Diyos, ang kanyang layunin, na tayo tumulad sa kanya, na mahinaon o mapagpahinuod na ugali. Gayon ang Diyos mga kapatid, ang paglilingkod sa kapatiran o sa tinatawag na sambahayan. Doon natin nauugali o nasasanay ang lahat ng gawang kabanalan, na tayo umiibig sa magulang, na sila'y ating sinusunod, nililingap mo ang iyong mga anak, kinakalinga mo ang iyong asawa mo, maging ang kapatid mo kapatid natin sa laman, sapagkat tinuturuan tayo ng Diyos. Nasanayin natin sa ating sariling sambahayan na ibigin natin ang lahat ng ating mga magulang, mga anak, mga kapatid, ganyan din ang ating mga asawa at ang ating mga kapwaman kapag sila'y naroon o dumudoon sa ating tahanan ay sila'y tanggapin. Lalong-lalo na sa ating pananampalataya mga kapatid. Kung tayo, alam natin, inaasahan din natin naman, kapag tayo naging kasangkap na, lalo pat kasama natin sila sa gawain, sa mga gawain kabanalan, sapagkat tayo tinuruan nga na ating sanayin natin ang ating mga puso sa mga paggawang mabuti, na upang ang gawain ay manatiling matibay, na upang tayo makapagpalaganap na ayon nga sa turo ng kabutihan. Kabat ibig ng Diyos sa atin, maging sakdal, maging matuwid, maging mabuti, mabait, masunurin, maamo at mahinahon, sapagkat totoong sa ganung bagay ang Diyos ay nalulugod, na tayo palagi magpasalamat sa Kanya, na tayo sumasamba na sa Kanya lamang tumitiwala. Ano pa? Sumasampalataya tayo ng lubos. Sinusunod natin ang Kanyang kautusan, na siyang banal, na siyang sakdal at banal, sapagkat gayon natin kung sundin ang kautusan ng kalayaan, sapagkat tayo ay layana sa kasalanan, at upang ang lahat ng mga anyo ng kasamaan ay ating layuan, tayo'y manatili doon tayo sumanib. Sumanib tayo sa kabutihan, na siyang ang bayan ng kabutihan. Ang bayan ng Diyos po ay laging nagtatanyag ng mga kabanalang bagay, na ano pat ating ang sinasanay, na ating ipinagpipilitan sa buong sanglibutan, na upang makilala ang dakilang aral ng Diyos, na siyang may minagaling na pag-ibig, na upang ang lahat ay
ay mapasailalim sa pamamagitan nga ng aral at tayo nga ay magpasakop sa pamamagitan din ng dalisay na aral. Kaya at mga kapatid, muli namin pinapaalala, ang bagay ng pag-aalahas o yung pagsusuot ng magintot pilak sa mga babae ay pinagbabawal po yun. Datapwat, ang orasan o yung relo ay maaari niyo pong suotin o yung mga tinatawag na mga bilang alaala ng iyong asawa at mga anak kung ikay may kwintas ay inahayaan namin. Yung singsing, kung ikay may taglay na singsing na kayo ngay na sa makatuwid baga ang nasya naglalarawan o bilang tatak na ikay natali na ng kautusan bilang kayo mag-asawa. Ano pat, ingatan ninyo ang bagay na yaon bilang alaala. Hindi po namin pinagbabawal yon. Na hanggat maaari sa inyong sariling tahanan ay maaari ninyong suotin. Maging ang pagtipinta ng muka ay pinagbabawal din. Datapwat, yung tinatawag nilang mga pulbo upang malinis ang kanyang mga muka, ay hindi naman namin pinagbabawal ang mga gayong bagay. Gayon din naman sa mga kalalakihan. Ngunit sa lalaki ay may kaunting kalayaan na ibinibigay. Ang sa lalaki ang alahas ay hindi binagbibigyan diin ang ukol sa mga alahas na pagsusuot. Datapwat, ang ibig pa rin ng Diyos sa atin ay tayo manatiling hindi nagpapaimbabaw o hindi nagmamapuri sa sarili na upang siya mapansin o mapuri ng sino man. Kaya sana, bilang pag-iingat sa atin, tayo po'y sumunod na lamang na upang tayo wag pong masaktan o nakawan ng sino man o magawa ng kasamaan sapagkat sa mga gayong bagay ay natutokso ang mga kaaway o mga masamang tao. Na upang ingatan tayo na sa pamamagitan ng aral, ang Diyos din naman ang siyang umagapay sa atin sa magkatuwid baga ang minagaling na aral na siyang nananatili sa ating mga kalooban. Kaya't sana, huwag kayong sasampalataya muli sa mga diablo at demonyo sa kanilang mga kalikuan ay huwag ninyong didinggin. Ano pat, kayo maging maingat, maging tapat sa Diyos. Huwag kayong aalis. Huwag ninyong sasambahin ng mga inanyuan o mga Diyos-Diyosan man sapagkat ang tunay na kalayaan ay sinusunod sa pamamagitan na ng pananampalataya na tayo tumatalima, inaalala ang kanyang aral. Na upang tayo maging matatag, magtubibay tayo palagi na sa pamamagitan niya ng ating pakinig ay ating itinitipon sa ating mga kalooban. Mangyari nawa ang mga bagay na ganon. Malayo nawa ang kasamaang ito sa ating lahat. Sapagkat nalulugod ng Diyos kapag tayo nadidinig na tayo'y nakikinig, lalo pat kung sinusunod natin ang lahat ng bagay at hindi natin inaalintana ang kasamaan at lalo pat tayo nagtutumibay, tayo nakikinig at namamalagi palagi. Kaya sana masunod ang sa Diyos na siyang kalooban sa atin. Huwag tayo mapagsariling kalooban. Tayo palagi magpasakop sa Kanya. Bagkus kayo'y pasakop sa aming mga aral. Gayon ang marapat natin gawin mga kapatid. Ang mga kalayawan na bagay ay huwag ninyong gagawin mga kapatid. Katulad ng yung pagsisira sa ating mga kaluluwa na tinatawag na sigarilyo ay huwag ninyong gagawin. Huwag ninyong hit-hitin ang mga bagay na nakakasira ng laman. Yung mga bagay na gayon ay ipinagbabawal po sa bayan. Kaya sana po upang tayo maging matuwid, pasakdalin nawa tayo sa pamamagitan ng pagsunod o pagtalima. At tulad ng ang pagsamba ay lalong dakila nga kaysa sa mga gawa ng sanglibutan. Sapagkat naroon ang aral, tayo'y tinatali ng pag-ibig. Na upang tayo maging matibay, na upang tayo'y tumuwang, na upang maging matulungin sa lahat, at ating may sagawa ang kalooban ng Diyos, ay marapat nating gawin na ayon nga sa kanyang kalooban. At ang buong kalayaan at ang mga bagay na kinakailangan matandaan ay naroon